Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano, vlogger, broadcast journalist from Albay. So bigyan natin po ng reactions yung series na interview pagpa-interview ni Sara Duterte. Kasi sabi ni Sara sa mga reporters, pag nagalitan niya kayo sa administrasyon, sigawan ninyo ng mga intellectually challenged kayo. Binago niya mga kababayan, yung salitang bobo. Ayaw ko na niyang gamitin yung bobo. Palitan niya natin ng mga intellectually challenged kayo. Ano tingin ninyo mga kababayan? Sino kaya yung intellectually challenged, meaning bobo? Yung ating Pangulong Bongbong Marcos? O siya? Di ba pa? Kasi mga kababayan, lumalabas, siya yung intellectually challenged. Bakit pa? Nilagay niya yung kanyang sarili po sa trouble. Di ba? Kung matalino po si Sara Duterte, hindi niya sana papasukin ng ganitong uri ng trouble. Napakaganda na yung unity. Pagkatapos, bigla kang papasok sa trouble, awayin mo ba naman yung administrasyon na kaupo na Pangulo, pagbantaan mo. First time na nangyari sa history ng Pilipinas at kahit sa alinmang parte, alinmang bansa sa mundo, sabi ni Atty. Bukoy. This is the first time na isang sitting president pagbantaan pati yung kanyang pamilya ng kanyang vice presidente. Palalampasin ba niya natin ito? Sabi ni Atty. Bukoy sa press ko. So yun ang tanong, sino ba talaga ang bobo o intellectually challenged? Kasi wala pong matalinong tao na papasok sa ganyan na trouble. Di ba? Yan sabi niya. Panoorin natin mga kababayan yung pinagsasabi. Pakinggan natin si Sara Duterte. Anong ibang term? Ayoko yung stupid kasi masyado siyang, gusto ko yung maganda pakinggan pero bobo, intellectually challenged. Yan, sa ganda yan Yeah, sige. Parang nakikipagkwentuhan sa kanyang mga kaklasing elementary. Di ba? Kaya yung mga pinagsasabi niya, refleksyon ng kanyang kaisipan, refleksyon ng kanyang pagkatao, ng kanyang pagiging immature. Yan mga kababayan ang lumalabas. Grow up, Sara! Yan ang gusto natin. Intellectually challenged. Ang move na sasabihin mo na hindi ka na lang as Justice Secretary, na hindi ka na lang mag-iimbestiga o magpurso ng kaso at ibibigay mo na lang yon sa isang foreign jurisdiction. Nakaka-insulto yun as a Filipino, lalong-lalo na sa mga huwes natin, sa judges natin. Nakaka-insulto siya. So, ang minimi niya, yung naging statement mga kababayan ni Justice Secretary Remulla, na hindi na ipinorso ng ating gobyerno ang kaso dito locally sa mga local courts, yung kaso laban kay Digong. Kasi hindi nagfa-function ng maayos niya yung ating local courts. Yun naman talaga yung reality. Insulto daw. Insulto sa inyo, sa panahon ninyo. Kasi sa panahon ninyo yun, na hindi nagfa-function ng maayos yung ating korte. Pero ngayon, okay na. Kailang i-file na yung kaso sa ICC. At ang nag-file, hindi man po gobyerno, kundi yung mga pribadong complainants po. Dahilan daw dyan, mga bobo daw, sabi ni Sara Duterte, ang mga opisyal ng Marcos administration. Kumbinsido kayo? Kung intellectually challenged bobo ang mga nasa gobyerno at kayo yung mga matatalino, sana si Digong hindi nakulong sa ICC. Lumalabas nga na very bright yung mga nasa gobyerno ngayon. Kasi yung pinakang magaling na pinaniniwalaan na presidente, di ba sa inyo si Digong yung pinakamagaling? Ayon, bumagsak sa kamay ng ICC. Sino ngayon ang bobo? Sino ngayon ang matalino? Diba? Kaya nga hindi kayo magkamayaw, hindi kayo mapakali, hindi alam kung anong gagawin. Gusto ninyo sana na mag-apply. Nag-apply na nga ang interim release para kay Digong. Yung host country kung saan gusto ninyong dalhin, denied.
You see? Sino ngayon ang bobo? Sino ngayon ang matalino? Ito pa yung sabi ni Sara Duterte. Lagi niyang sinasabi, mali natin ang Pilipinas. Pero noong June 25, nang sabi ni Jose Castro na pro-China niya yan si Sara, yung mga Duterte pro-China, buwelta ni Sara, I'm not pro any country at all. Hindi daw siya pro any country at all. So ano ka? Kung hindi ka pro any country at all, hindi totoo na mahalin natin ang Pilipinas. Sabi mo, mahalin natin ang Pilipinas. Pero sabi mo, I'm not pro any country at all. Di ba katibayan? Malinaw na katibayan ito na, malinaw na katibayan ng isang intellectually challenged. Di ba? Ayan o. Mahalin natin ang Pilipinas, pero sabi niya, I'm not pro any country at all. So pati Pilipinas, hindi ka pro Philippines. So ano ka? Yan kasi daldal ng daldal, hindi pinag-iisipan. Ang tao daw na daldal ng daldal, hindi pinag-iisipan, yan ang tibayan ng intellectually challenged. Kasi sa Bible po, sabi ng pinakang matalinong tao sa buong mundo, si King Solomon, even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues. Kahit daw yung mga mangmang, mga bobo, padaling sabi, mga palpal, mga pulpol, mga polpolitiko, pag hindi nagsasalita daw, nagmumukhang matalino. O, di ba, mga kababayan? Even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues. Sabi yan ang pinakang matalinong tao sa buong mundo, in all ages, si King Solomon. Tama naman po, kasi pag ikaw ay salita ng salita, more talks, more mistakes. No talk, no mistakes. Pag hindi ka nagsasalita, kasi alam mo, mangmang ka, ang ibig sabihin niyan, nagpakatalino ka kahit ka ay mangmang. Bakit? Alam mong magkakamali kapag nagsalita ka, di isa yun na katalinuhan. You hold your tongue. Diba? Kaya ang tingin doon sa mga hindi nagsasalita, kahit mangmang, matalino siya. Kasi alam niya, mapapahiya siya at magkakamali siya pag siya ay salita ng salita. Yan ang nangyayari ngayon kay Sara Duterte, salita ng salita. Ngayon, na trouble, patong-patong na trouble ang kinakaharap. Tama po mga kababayan? Padaldalin lang natin na padaldalin si Sara. Kapawagsakin ng administration. Oh, of course not. So, let's just say na diversionary tactic ko yung yung presidential elections for 2028. Hypothetically, ganun yon. So, lumipat tayo sa ibang rason kung bakit nila ako atakihin. Yan, sabi niya dito, hindi niya mapapabagsak ang mga Duterte kahit anong gawin ng administrasyon. Matagal na pong bagsak. Matagal na. Si Digong, mahirapan na yun na makalabas doon. This is the first time na ang isang lungsod dito sa, first in history, ang isang lungsod dito sa Pilipinas, ang mayor nasa Dahig, doon mag-opisina sa Dahig. Tama ba? Hindi na nga niya magawang mag-take off. So, anong tawag mo doon kung hindi bagsak? At malamang sa malamang, yung mga kaalyado ninyo, including you po, kayo mismo yung nagsabi, pati si Amy Marcos, na may warrant of arrest na rin, the same case, crimes against humanity. At any time, pwedeng ipalabas yung warrant of arrest. Tumalabo ang mga pinagsasabi, mga kababayan ni Sara Duterte. Hindi daw sila mapapabagsak. Hindi man po talaga yung administrasyon no nagpabagsak sa inyo. Ang nagpabagsak sa inyo po, yung sarili ninyong gawa. Kayo yung nagpabagsak sa sarili ninyo. Si Digong, pinabagsak siya ng kanyang kayabangan. Challenge niya yung ICC, biglang nilabas yung warrant of arrest.
Di ba po? Si Sarah ganun din. Kasi po, sa Bible, napakalinaw. Yan o, si King Solomon uli yung nagsabi, Proverbs 16:18, Pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. Ano daw ang ibig sabihin? Yan ang paliwanag. Oh. This proverb highlights the idea that excessive pride and arrogance often lead to negative consequences and ruin. Matagal na pong bagsak, pero walang kinalaman sa pagbagsak ninyo ang administrasyong Marcos kasi hindi man po walang crab mentality ang mga Marcoses other than si Amy Marcos. Kasi sumama na sa inyo, kaya nahawa na ng masamang ugali. Tama po? Ang nagpabagsak sa inyo, sarili ninyo dahil sa inyo pong masasamang gawa. Yan. Impeachment. Bakit kayo po na-impeach? Binanta ninyo yung ating Pangulo. Si Lisa Marcos, si Martin. Then, mali yung paggamit ng confidential funds. Yan ang laman ng articles of impeachment. Wala man nagsabi niyan sa inyo na gamitin ninyo sa mali ang bigyan kayo ng confidential funds ng ating Pangulo. Diba? Sarili ninyong kagagawan eh. Kaya ito mga pinagsasabi po ninyo, Sara Duterte, walang base. Baseless. What they are doing is what is called political scapegoating. Kapag walang nangyayari sa administrasyon mo at walang ginagawa yung principal o yung presidente. Anong walang ginagawa? Araw-araw may ginagawa. Wala nang ang pahinga yung ating Pangulong Bongbong. Ang walang ginagawa po, kayo, pasyal-pasyal lang, abang sumusweldo. Ayaw mo kasing tingnan doon sa mga reports ng RTVM, Presidential Communications Office. Ayaw ninyong makinig sa SONA. So talagang hindi ninyo malalaman. May iba kayong mundo. Aros hindi na mamahinga yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Galing Japan, diritsong Marawi. Araw-araw may activity. Yun isang ang activity niya. Pinuna mo pa yung pagsunog sa mga droga. So, paanong walang ginagawa? Nalampasan na sa war on drugs yung 6 years ni Digong. Bloodless pa na nalampasan na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Bilyon-bilyon ang nare-recover na droga. Pero bloodless. You see? Gawin nila is magtuturo ng ibang tao. Kapag merong question sa kawalan ng ginagawa ng administrasyon, ang gagawin nila ay magtuturo sa ibang tao para nawawala yung tanong at para nagugulo ang mga tao. Never man na nagturo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nga mabanggit yung pangalan ninyo. Kahit si Martin Romualdez, never na nagturo. Sige lang ang trabaho nila. Ang siging turo po kayo, pati mga DDS. Laging biniblame yung ating Pangulo sa mga kamalasan na inabot ninyo sa buhay. Na yung mga kamalasan na inabot ninyo sa buhay, mga kasong yan, kayo man lang po yung may gawa niyan. Gumawa kayo ng mali, kaya kinasuhan kayo. Tama po. Classic political scapegoating. Example of which is noong lumabas yung tanong sa blanco sa national budget natin. Mainit na ang tanong, bakit may blanks sa national budget? We are operating on an unconstitutional budget. Kayo man lang yung nagsabing ganon. Yung blanco, normal yon kasi kailangan fill upan. Hindi pa man final. Pero yung final na copy po, walang blanco doon. Pero siyempre, yun ang narrative ninyo. Gusto lang kasi ninyong siraan yung administrasyon. Kaya ganon kayo. Paano nangyari sa kaso na final ng mga kaalyado ninyo? Yan ang tanong. Nagkaroon ng extraordinary rendition kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Idagdag na natin doon ang personal scandal ng member ng First Family doon sa United States of America. Anong nangyari? 3 days after, merong nangyari na extraordinary rendition o pagkuha kay dating Pangulong, sapilitang pagkuha kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa ating bayan at dinala siya sa the Netherlands. Noong
sumabog ang People's Initiative, yung kagustuhan nila na i-amenda ang konstitusyon para mapahaba yung kanilang mga termino at para... Yang kwento yan, kwento man lang ninyo. Wala man pong wala man katuturang kwento. Yan man lang po ang propaganda ninyo. Baseless. Hindi na nga po napag-uusapan yung People's Initiative. Ang opisina ng Vice President at lumipat tayo sa parliamentary form of government kung saan Prime Minister lang ang ini-elect at hindi siya by popular vote, by members of parliament only. Mas maganda na magparlyamento tayo para yung mga umuupong mga politiko pipili dahil lang sa kilala, mga artista, hindi na po mangyari. Kasi wala man pakinabang po sa Senado kasi ginamit lang yung popularity. Sayang yung pasweldo. Bumubutas lang naman po ng upuan sa Senado. Diba? Dapat talaga mag-unicameral na tayo, parliamentary system. Lalo pa yung mga senador ngayon, hindi man naglilingkod sa bayan, naglilingkod sa mga Duterte. Duterte senators nga ang tawag eh. Ginawa nila, nag-file sila ng impeachment dahil mainit na yung mga tao. Doon nag-file ng impeachment kasi binantaan mo yung Pangulo. Kaya ang pumirma, nagsulong ng nanguna sa pagsusulong si Sandro Marcos. Na-impeach ka kasi hindi mo maipaliwanag yung piatos. O diba? Importante talagang matuloy ang trial kasi yung piatos, mga chichirya, nadamay pa pati si Chiljuk, no? Si Marian Rivera, may mga artista nang nadamay. Wala man pong kaalam-alam, kumobra pala sila. O diba? Yan ang dahilan ng impeachment. Mula yung we are not for sale. So that is political scapegoating. Yung wala kang ginagawa, so magtuturo ka na lang ng ibang tao para makalimutan yung kawalan ng proyekto, kawalan ng programa, kawalan ng kaayusan sa ating bansa. So, assuming ang walang kaayusan po kayo, hindi kayo umayos, hindi man kayo magtrabaho. Binigyan kayo ng trabaho sana ng ating Pangulo, DepEd Secretary, ang nagkinabang mga chichirya. O diba? Bagsak yung edukasyon, pati yung visual aids na pag-initan pa ninyo. Kaya lalong bumagsak yung edukasyon kasi imbes na makatulong sa pagturo, kaya nga visual aid, yun pa yung pinatanggal ninyo. Ngayon, binabalik na yung visual aid. Totoo yung sa presidential election sa 2028. Klaro naman sa timeline kung paano nila ginagawa yung pag-atake ng kanilang political opponents para makalimutan ang kanilang mga kabalbalan. Yung 2028, bukang bibig po ninyo. Ang tagal-tagal pa ng 2028. Di ba? Imbes magtrabaho muna tapos sasabihin niyo para makalimutan yung kabalbalan. Kayo itong santambak ang kabalbalan na ginawa. Yan Yan ang totoong kabalbalan. Yan dokumentado. O yan pa parang may sanib. Binabaliktad lahat mga kababayan ni Sara Duterte. Ito pa, nagmamagaling si Sara. Hindi napapagod ang drone. So magpatrolya yung drone 24 hours. Yung CCTV, hindi napapagod yan. So yung CCTV mo, 24 hours. Bakit nandoon ka pa rin sa ilalagay ko ang pulis na hindi mo nga talaga mahabol yan lahat with your human workforce. So dapat ang iniisip mo how to modernize and leverage the available technology out there to improve the Philippine National Police. Andun pa rin tayo sa 1980s, 1970s na magpatrolya ang mga pulis sa daan.
Di ba nga, pwede mo nang hulihin ang tao or pwede mo nang i-charge ang tao or i-fine ang tao based on CCTV footage? Pwede na, di ba? Kasi meron ng contactless apprehension sa traffic. Supposedly, dapat ginagamit na rin natin. So, hindi ko alam. Baka hindi ninyo naintindihan yung kwento niya. Backward daw ang PNP. Nagmamagaling siya. Dapat daw, gumamit na ng mga drones imbes na yung mga pulis nagpapatrolya para masawata yung krimen. Yung drones po, halimbawa, ay drones. Walang pulis na nagpapatrolya. Yung drones po, hindi man yun makakapag-aresto ng mga mandurukot. Hahabulin lang ng drone yung mandurukot. Kailangan pa rin na nagpapatrolya yung presence ng mga pulis para kung may mandurukot, matik, may hahabol po. Pag pumasok na sa mga iskinita po, babangga na yung drone. Lalo yung mga napakababa na mga bahay sa iskinita, mga squatters, hindi obra doon ang drone. At yung drone hindi man pwedeng humuli. Kailangan ng mga police na nag-foot patrol. Ganon. Nagmamagaling si Sara Duterte. Backward daw yung PNP, yung police. Pag may uldapan, may barilan, anong magagawa doon ng drone? Di ba? Magkasaklolo yung drone po. Walang pulis na nasa kanto. Ang makikita lang doon, yung footage. Kung yung uldaper, nakamaskara, paano yun? Hindi ma-identify kahit nasa CCTV o nasa drone. Pero kung may police, matik, mag-aabulan at may mataas na porsyentong mahuli yung suspect. Ganon yun, kaya importante yung mga police, yung presence nila, visibility. Tapos deterrence din siya. Pag may police, yung mga nag-iisip ng masama, hindi natutuloy, may police niya, uwi na lang tayo. O, ganon, prevention ng krimen, ang presence ng police. Masyadong nagmamagaling si Sara Duterte. Tapos hindi pa siya makamove on sa 20 pesos na bigas. Silang plano para sa mga tao na nadidelikado yung buhay sa loob ng Middle East. Pero may plano sila para sa mga witnesses kuno ng kaso ng kalaban nila sa politika. So nakikita mo yung ginagawa nila. At parang bang sa kanila intellectually challenged tayong lahat na parang hindi natin naiintindihan kung ano yung totoong nangyayari. So, isa yan. May pera ka, meron ka palang airplane para mag-haul ng witnesses papunta sa The Hague, pero wala kang pera, wala kang airplane, at wala kang plano para mag-haul ng mga Pilipino galing sa Middle East. Nakauwi na po yung mga Filipino. Yung iba ayaw umuwi. Tinulungan na po ng embassy. Matik yung order, yung utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lang, di mo man alam. Kasi busy ka sa tatay mo. Pampersonal, yung mga lakad ninyo. Yung tungkol doon sa bring him home. Di ba? Kaya naubos na lang yung panahon mo sa mga personal na activities ninyo. Lugi yung ating mga mamamayan Pilipino sa sweldo. At isa pa dyan, as a sovereign country who already withdrew from the ICC, we are not obliged to cooperate with the ICC. Ito yung isa din sa mga example na nakikita nyo na hallmark ng administrasyon. Meron silang sinasabi ngayon, tapos iba yung gagawin nila. And parang sinasabi nilang, parang doon sa part na nagsinungaling sila, ay hindi nila ina-acknowledge na nagsisinungaling sila. And the best example niyan is magsasabi ka na 20 pesos ang kilo ng bigas. Tapos, noong ikaw ay nanalo, ay wala na, nakalimutan na yung 20 pesos. Nandiyan na po yung mga 20 pesos na bigas. Ayan o. Sale of 20 pesos per kilo rice kicks off in Poloparan, Negros Occidental. Western Visayas LGUs order thousands of bags of 20 pesos per kilo rice. Kaya fake news na naman po kayo.
Hindi siya makamove on sa 20 pesos na bigas. Na ang kilo ng bigas, tapos meron kang half-hearted effort para lang sabihin na na-comply mo yung sinabi mo at promise mo, ay gagawa ka ng 20 pesos na kilo na bigas na lahat ng tao nagsasabi hindi pwede kainin, hindi good for human consumption, at hindi. Lahat ng tao, ang dami pong natuwa sa 20 pesos na bigas kasi yung quality niya pang 40 pesos per kilo. Tuwang-tuwa sila. Kayo man lang po yung nagsasabing hindi makain ng tao. Ininsulto ninyo yung mga magsasaka. Pinapalabas ninyo yung sinusupply ng mga magsasaka na bigas sa National Food Authority, pang baboy lang, pang hayop lang. Diba? Inaliit ninyo yung produksyon ng ating mga magsasaka. Kayo man lang po ang nagsasabi. Mga DDS kayo, kasi naniwala sa inyo na yung 20 pesos na bigas hindi makain ng tao. Siya available sa lahat ng mga tao. Pili pa yung pwedeng mag-access ng. Hindi man kailangan na available sa lahat ng tao kasi hindi man lahat ng tao mahirap. Di ba? Halimbawa kami, medyo may kita naman na maayos. Bakit makikipag-agaw pa ako sa mga mahihirap ng 20 pesos na bigas? Di ba? Bili na lang ako ng bigas na 50 pesos per kilo. Kaya ko naman bumili. So hindi man kailangang available. Kasi yung mga milyonaryo, yung mga billionaires, yung mga negosyante, yung mga may maayos na trabaho, matataas yung sweldo, hindi naman po sila naghahanap ng 20 pesos per kilong bigas. Gusto nila yung 80 pesos per kilo kasi healthy niya. Yung brown rice, 80 pesos per kilo. O, di ba? Kaya nonsense po itong pinagsasabi ni Sara Duterte. Unfit for human consumption na 20 pesos sa kilo na bigas. So yan yung example. Yan yung example. Isasabihin sila ngayon, tapos iba yung sasabihin nila sa susunod, pero hindi sila nagsisinungaling. Ang tawag dyan ay, hindi ko alam anong tawag dyan, sinungaling. Ang tawag dyan ay budol. Anong mas magandang scam? Talagang may something. Tama si Professor Contreras, Antonio Contreras. May something niya. Di ba? Parang nag-uusap-usap sila sa bangketa. Nag-uusap-usap mga elementary grade pupils.